Magandang araw sa iyo. Eto, may tanong ako. Paano kung yung sagot sa mga tanong natin tungkol sa, alam mo yun, sa end times, ay hindi lang pala nakasulat sa aklat ng pahayag? Paano kung nakakode pala ito sa isang sinaunang kalendaryo ng mga pista ng mga Hudyo? Yan mismo ang bubuklatin natin ngayon, base sa mga materyales na pinadala mo. Ang misyon natin, himayin itong isang theological na balangkas na tinatawag na ang daan ni Jesus. Sinasabi rito na yung mga pista parang isang propetikong timeline. Game, simulan na natin. Kasi ang ipinapakita sa atin, hindi lang siya basta listahan, kundi isang kompletong theological framework. Ipinoposisyon nito yung 7 pangunahing pista mula sa lumang tipan, hindi bilang simpleng pagdiriwang, kundi bilang, isang propetikong kalendaryo na sumusunod sa kilos ng Diyos. Nahati pa siya sa dalawa. Una, yung mga pista sa tagsibol. Sabi rito, natupad na raw yan sa unang pagpaparito ni Kristo. At pangalawa, yung mga pista sa taglagas. Ito raw yung blueprint para sa ikalawang pagbabalik niya. Ang nakakaintriga talaga dito ay kung paano bawat ritual, bawat petsa, binibigyan ng katumbas. Okay, sige, let's unpack this. Unahin natin yung daan ni Jesus. So, ang unang hinto ay ang pagpapako sa krus na direktang kinokonekta ng materyales mo sa Pasko, yung Passover. Meron pa binabanggit na petsa, ika-14 ng unang buwan base sa Levitico. Eksakto, at diyan mo makikita yung parang secret code ng buong framework. Hindi lang ito basta tradisyon. Para sa mga sumulat nito, ang Paskwa ay isang propetikong dress rehearsal. Bawat detalye sa orihinal na Paskwa sa Ehipto, yung korderong walang kapintasan, yung dugo, lahat yun isang anino lang ng mangyayari libu-libong taon pagkatapos. Kaya nung namatay si Jesus sa mismong araw ng pag-aalay ng kordero ng Paskwa, para sa kanila, hindi ito coincidence, ito na yung grand premiere. So yun yung katuparan ng pattern? Hindi lang symbolic, pati yung timing saktong-sakto. Saktong-sakto. Okay. A day after that, papasok na agad yung susunod yung piyesta ng tinapay na walang lebadura. Parang ang bilis naman. Sinasabi ba ng source na may connection din yung timing nito sa paglilibing sa kanya? Ay alisin lahat ng lebadura, yung pampaalsa sa bahay. Sa Biblia, ang lebadura madalas simbolo ng kasalanan, yung nagpapakalat ng korupsyon, 'di ba? Yung tinapay na walang lebadura kumakatawan sa kadalisayan. So ang lohika ng framework ay ito. Si Jesus na walang asalanan o walang lebadura ay nasa libingan sa mismong panahon ng pistang ito. Yung kanyang katawan, yun yung perpektong katuparan ng simbolo. Okay, gets ko. Yung Paskwa at yung tinapay na walang lebadura, medyo malinaw yung connections. Pero etong susunod, yung pista ng mga unang bunga. Dito ako medyo napaisip habang binabasa ko yung notes mo. Paano raw ito naging tungkol sa muling pagkakabuhay? Ito, para sa akin, isa sa mga pinakamalakas na argumento ng framework. Kasi ang piyesta ng mga unang bunga, hindi lang siya simpleng handog. Isa siyang panganga. Sa sinaunang Israel, kukunin ng pari yung unang bigkis ng ani, isang kumpol ng sebada at iwinawagaway sa harap ng Diyos. Parang sinasabi nung kilos na yon, salamat sa unang ani at naniniwala kaming susunod na yung mas malaki. Okay. Sa pag-uugnay ng muling pagkabuhay ni Jesus dito, ipinapakita na hindi lang siya isang hiwalay na pangyayari. Siya yung unang bunga, yung konkretong garantya na may mas malaking anihanan, yung muling pagkabuhay para sa lahat na darating. He is the promise of the greater spiritual harvest. So, para tayong nag-a-assemble ng puzzle. Yung tatlong spring feasts na yan yung mga corner pieces. Nalagay na sa pwesto. Malinaw na yung larawan ng kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Jesus. Anong kasunod? Ang kasunod niyan, pagkatapos ng 50 araw, ay ang Pentecostes. Tinatawag din siyang Pesta ng mga Linggo. Kung yung unang bunga ay anihan ng sibada, ito naman anihan ng trigo. Ito yung araw na ibinuhos ang banal na espiritu at nabuo ang simbahan. Yun yung sa aklat ng mga gawa? Oo, ang koneksyon na ginagawa ng source, ito yung simula ng mas malaking anihan. Kung si Jesus ang unang bunga, yung mga mananampalataya na tumanggap ng Espiritu sa Pentecostes at ang simbahan sa kabuuan, sila yung mga unang bunga ng Espiritu.
Binabanggit din yan sa Aklat ng Roma at Pahayag. At ayon sa framework na to, check na lahat. Paskwa, tinapay na walang labadura, unang bunga at Pentekostes. Lahat yan natupad sa unang pagparito ni Jesus. Pero may mahabang gap, di ba? Mula Pentekostes, may ilang buwan na katahimikan bago magsimula yung mga piyesta sa Taglagas. At dito na raw papasok yung mga event na hinihintay pa lang nating mangyari. Tama ka dyan. At dito na papasok ang propetikong bahagi ng framework. Ang unang piyesta sa Taglagas ay ang piyesta ng mga trompeta. Ginaganap yan sa unang araw ng ikapitong buwan sa kalendaryo ng mga Hebreo. Piyesta ng mga trompeta. Ang unang naiisip ko agad, yung 7 trompeta sa Aklat ng Pahayag. Ganoon ba ang koneksyon na ginagawa rito? Direktang ganon. Isipin mo nung unang panahon sa Israel, yung paghihip ng shofar, yung sungay ng tupa. Hindi mo pwedeng baliwalain yon. Malakas at nakakakilabot ang tunog niyan. Hudyat yan ng gera o ng isang napakahalagang anunsyo. Isang panawagan. O isang panawagan para magsisi. Ganyan daw ang magiging dating ng piyesta ng mga trampeta sa mga huling araw. Ayon sa interpretasyong ito, hindi siya isang araw na event, kundi isang buong panahon. Mula sa pag-iip ng una hanggang sa ika-6 na trampeta sa Pahayag. Isang mahabang serye ng mga babala at paghatol. Okay, so mula sa isang panahon ng mga babala, dadaling tayo nito sa pinakasagradong araw sa kalendaryo nila, ang araw ng pagtubos. Sa notes mo, ito yung ika-10 ng ika-7 buwan. Pero ang katumbas na inilalatag dito ay... parang sobrang komplikado. Paano to? Tama. At dito na talaga nagiging siksik at komplikado ang timeline na binibigay ng source. Yung isang araw na piyesta ng araw ng pagtubos, itinutumbas nila sa isang buong serye ng magkakasunod na end-time events. Teka, so hindi lang isang event ang katumbas nito? Paano yon? Eksakto. Inilatag nila ito sa 5 pangunahing yugto. Ang una, ayon sa kanila, ay ang pagpapakita ni Jesus sa himpapawid kasabay ng pagtunog ng ika-7 at huling trompeta. Pangalawa, kasunod agad nito ang unang pagkabuhay na mag-uli, kung saan sasalubong ang mga mananampalataya sa Kanya. Pangatlo, habang sila ay nasa himpapawid, ibubuhos naman sa lupa ang 7 huling salot. Sandali. So, lahat yan, pagpapakita, pagkabuhay muli, at 7 salot, ay bahagi pa lang ng katuparan ng iisang piyesta. Grabe. Anong kasunod? Katatapos ng 7 salot, dito na raw mangyayari ang ika-4 na yugto, yung pagbaba mismo ni Jesus sa lupa. At ang pang-5 at huling yugto ay ang paghatol niya sa masasama at ang pagtali kay Satanas sa kalaliman. Itong buong sequence, mula sa pagpapakita sa himpapawid hanggang sa pagtali kay Satanas, yan daw ang bumubuo sa katuparan ng araw ng pagtubos. Wow, that's a lot to unpack. Sa totoo lang, para sa isang listener na ngayon lang to naririnig, baka isipin nilang medyo pinipilit na i-fit yung 5 major events sa isang piyesta, di ba? Paano ba ito sinuportahan sa mga materyales mo? Magandang tanong yan. Kasi dito na talaga pumapasok yung mas malalim na simbolismo. Ang argumento ng source ay nakabase sa ritual na ginagawa ng punong pari sa araw ng pagtubos. Pumapasok siya sa kabanal-banalang dako, yung pinakasagradong silid sa templo para gawin ang pagtubos. Yung analogy na ginagamit dito ay parang isang major spiritual cleaning. Okay, spiritual cleaning. Sinasabi na habang ginagawa ni Jesus bilang ating punong pare ang huling pagtubos sa sabihin nating main office sa langit, yung katumbas na nangyayari dito sa lupa ay ang pagtatapon ng lahat ng basura. At yun daw ang 7 salot. So isang cosmic scale na paglilinis ang nagaganap sa langit at sa lupa ng sabay. Pagkatapos malinis ang langit, bababa siya para linisin naman ang lupa sa pamamagitan ng paghatol. Okay, gets ko. Isang cosmic level house cleaning. After all that chaos and cleansing, ang dami nang nangyari, saan tayo dadalhin ng huling pista? Dadalhin tayo nito sa pista ng mga tolda o tabernakulo. Sa ika-15 ng parehong buwan. Kung ang naunang pista ay tungkol sa paghatol at paglilinis, ito naman ay tungkol sa pagdiriwang at pamamahinga. Ang pistang ito, ayon sa framework, ay direktang katumbas ng 1,000 taong paghahari. Yung milenyo na binabanggit sa pahayag. Pista ng mga tolda?
Yun ba yung pagtira sa mga kubol o tent? Tama? Anong connection yan sa 1,000-year reign? Eksakto. Ang pista ng mga tolda ay isang masayang pagdiriwang para sa ligtas na pag-iimbak ng huling ani ng taon. Yung mga Israelita, naninirahan sila sa mga pansamantalang kubol para alalahanin ang paglalakbay nila sa disyerto, kung saan pinutektahan sila ng Diyos. Ang simbolo nito ay napakaganda. Pagkatapos ng huling paghatol at pagtali kay Satanas, ang mga tao ng Diyos ay maninirahang ligtas kasama niya. Parang pahinga na. Oo, ito na yung huling pag-aani ng mga tinubos. Isipin mo, parang isang napakatagal at masayang family reunion pagkatapos ng isang napakahirap na panahon. Literal na celebration ang vibe ng pistang ito. Hindi natakot, hindi na panganib, kundi kapayapaan at pamamahinga. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sinundan natin ng isang balangkas, isang mapa, na nagpapakita sa mga piyesta ng mga Hudyo hindi lang bilang mga makasaysayang pagdiriwang, kundi bilang isang propetikong kalendaryo. Yung mga piyesta sa Tagsibol, ipinakita bilang mga natupad na propesya, parang mga completed checkpoint sa unang pagpaparito ni Jesus, at yung mga piyesta sa Taglagas, inilahad bilang isang detalyang blueprint para sa mga kaganapan sa kanyang ikalawang pagbabalik. At isa itong paraan para pag-ugnayin ng luma at bagong tipan. Nagmumungkahi ito ng iisang tulay-tuloy na salaysay, mula sa aklat ng Exodus hanggang sa aklat ng Pahayag. Yung big idea talaga na pinupush dito ay ang mga ritual, mga petsa at ang buong schedule na ibinigay sa sinaunang Israel ay hindi mga random na patakaran. Sa halip, ang mga ito ay mga anino o pattern ng isang mas malaking katotohanan na tinupad at ayon sa balangkas na ito ay tutuparin pa ni Kristo sa bawat detalya. At isang bagay na kapansin-pansin ay kung gaano ka-espesifiko ang pag-uugnay ng material sa mga pangyayari ito sa mga partikular na petsa sa kalendaryo ng mga Hebreo. Dahil dito, may isip mo, kung totoo ang pattern na ito, ano ang ipinahaitig nito tungkol sa kalikasan ng oras at propesya? Ito ang tanong na iiwan namin sa iyo para pag-isipan. Paano nagbabago ang pag-unawa natin sa mga sagradong kaganapan kung titingnan natin ito sa lente ng isang paulit-ulit at nakatakdang kalendaryo, na parang isang cosmic na script, kumpara sa pagtingin dito bilang mga isanghal pangyayari lamang na nagkataon sa kasaysayan?